Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. The program like is here, subscribe, and press notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ay kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, una sa lahat ay pasalamat naman tayo sa Panginoon sa palibagong araw na naman is May 22, 2024. Ito naman mga kapatid, bagong araw na naman na biyaya ng Diyos bigay sa atin at tayo po ay nakagising ng umaga na wala po tayo mga something sa ating katawan, hindi po tayo na hinagpis na hininga, hindi po tayo naputulan ng hininga dahil po ang Diyos po ang nagpapasya kung hangkailan po ang buhay natin sa salimutan na ito. Kaya una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon din. Hining naman tayo ng protekta sa ating buhay, sa ating paglakad. Tayo po ay nagtatrabaho, naghihintay ng lakas na naman, malibagong lakas ng katawan. At inasama po natin sa dalangin yan mga kapatid. Kasi yan talaga ang kailangan natin, malakas na katawan, malusog na katawan. At sana po ang ating mga pangarap sa buhay ay ating makamtan mga kapatid. Now, mga kapatid, sa oras nito, huwag natin sayangin ang panahon. Kailangan natin malaman kung ano ba ang dahilan na bakit pa tayo buhay pa ngayon, Bakit pa tayo ngayon ay natili pa sa salimutan na ito? Dahil po yan po ang pasya ng Panginoon na matili pa tayo buhay dahil po mayroon purpose, May purpose po ang Diyos kung bakit pa tayo ngayon buhay pa, sapagkat sa Biblia ayon ang Panginoon mapahamak po tayo na kung hindi masakta hindi pa buhay sa limutan, hindi pa tayo talaga ay sabihin natin na matuwid sa paningin ng Diyos. Pero kailangan tayo talaga ituwid kasi alam na po ng Diyos noon pa lang kung sino ang maging anak niya. So ibig sabihin mga kapatid, kung sino maging anak niya, alam na po ng Panginoon yan noon pa lang na hindi pa tayo pinanganak sa salimutan. Alam na po tayo ngayon na isinilang sa limutan na ito ay talagang sa Kanya po tayo. Kaya dahil po sa Kanya tayo, hindi papayag ang Panginoon na sa Kanya tayo ay maging sadya po tayo. Hindi po, kasi iba po pag ang Diyos pa ang magpili, maghirang sa atin na talagang hindi po tayo mabawi ng kaaway. Dahil ang kaaway, ito talaga ay nagliligaw. Ang ating kaaway sa limutan na ito ang Diablo, na sinabi ng Panginoon sa John chapter 12:31 na ako'y paalis na, ngunit darating na ang prinsipe ng salimutan na ito at wala siyang bahagi sa akin. So yun po ang Diablo, kasi dito pala siya sa lupa, nahulog na po ang Diablo mga kapatid dito sa salimutan. So nakita ng Panginoon yan sa Lucas Kabanata 10 talata 18. So yan mga kapatid, na sabi niya, nakita ko Satanas nga nahulog parang kidlat. So nandito po ng Kristo sa lupa pa, nahulog na po Satanas mula sa langit. So diyan po pinatunayan niya sa Lucas mga kapatid, diyan po sa Lucas in chapter 10 in verse 18. So maliwanag po mga kapatid na sa panahon ng Kristo mga kapatid, nahulog na po ang Diablo dito sa lupa kasi nakipaglaban siya sa anghel na si Miguel. Matid. Yan po mga kapatid ang sistema. Kaya mag-ingat po tayo sa Diablo talaga. Yan po ang trabaho niya ngayon dito sa lupa, magliligaw ng tao. Sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 10 verse 18, nakita ko Satanas nga nahulog parang kidlat. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita ko nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. So, ibig sabihin na nandito pa ang Panginoon Kristo sa lupa, hinulog na po Satanas dito sa lupa mula sa langit.
Ang target ni Satanas, tayo po ng mga Kristiyano, tayo po ng mga manampalataya. Kaya sinabi ni Apostol Pedro na mag-ingat kayo dahil ang diablo paikot-ikot lang, no? Paikot-ikot lang si pamamahay at naghanap ng malalapa. Yun po ang sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa chapter 5 in verse 8 dito po sa 1 Peter. Manda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. So yun po ang trabaho ng diablo, na habang na tayo po nanampalataya, tayo po ang mas maamoy si diablo, ang manampalataya. Maliban sa mga masama, sa kanya na po yun, pinabayaan na po yun ng diablo. Pero tayo po na may panampalataya, tayo po ang target ng diablo, tayo po ang makmakin ng diablo kung saan tayo itumba. So kasi ang diablo mahanap ng paraan niyan kung saan tayo itumba. Ibig sabihin, kahit Kristiyano po tayo, gagamit ang diablo ng paraan sa mga bagay para maaliw, kung maingganyo tayo, o pag nasaan natin ang mga bagay na ito po ay ginagamit ng diablo para po na maligaw tayo sa ating pananampalataya. Kasi maraming pastor Christian na palataya para tagapagturo ng salita ng Diyos na naligaw na po ng diablo. Bakit? Pag nanasa ang laman, manira ng kapwa, no? Pag malaki sa buhay, pag mataas sa sarili. So yun na po ang trabaho ng salimutan, na minsan talaga hindi nabantayan na ito pala ang trabaho ng diablo na po ito. Kaya sabi ni Apostol Pedro na huminahon lang tayo. Manda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. So yun mga batid, at dahil na kung ano po na ang diablo, nahulog sa dito sa lupa, ang target ng diablo, ang mga anak ng Diyos, no? Ang mga anak ng Diyos na ito manampalataya, ito ang target ng diablo mga kapatid dito sa lupa. Pakinggan natin mga kapatid sa Revelation chapter 12 verse 16 to 17. Ganito po ang nangyari mga kapatid na ang diablo nahulog na po sa lupa. Ang target ng diablo, ito po ang mga anak, no? Mga anak po ng Panginoon. Ito mga Kristiyano kung manampalataya na sumunod po ng mga salita ng atin Panginoon Kristo. Pakinggan natin sa Pahayag chapter 12, 16 to 17. Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Lalo pang nagalit ang dragon, kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Diba? Kaya tayo ang target ngayon. Nagtuturo po tayo tungkol sa Panginoon Kristo. Ang dragon, yan ang target. Na nahulog na po ang dragon dito sa lupa, ang diablo. Ang target ng diablo, yung anak ng babae. Kasi ang babae na ito po iglesia. Ito po iglesia na mapangasawa. Ito po ang tinatawag sa langit na Jerusalem. Ito po ang ating ina, na sinabi ni Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 4 in verse 26, na itong ina natin sa langit, ito po ang Jerusalem na tinatawag sa lupa iglesia ng Diyos. Now tayo po ang anak ng iglesia dito sa lupa. Ito po ang manampalataya, anak na babae. Ang babae na ito po ang bagong Jerusalem, bagong lupa na bababa. Ito ang tinatawag ni Apostol Pablo sa Galatia 4:26, na itong ating ina hindi po dito sa lupa na Jerusalem, kung iglesia ng Diyos, kundi ang Jerusalem na sa langit. Ito po ating ina. Pakinggan natin sa Galatia chapter 4 verse 26. Ngunit ang asawang si Sara ay hindi alipin, at siya ang kumakatawan sa Jerusalem na nasa langit. At siya ang ating ina, dahil hindi tayo alipin ng kautusan. Yung Jerusalem na sa langit, yung paraiso, yan po ating ina. At yun po, ang anak ng babae na hinahabol ng dragon, ng diablo, tayo po na nangangaral ng salita ng Diyos at nagpatotoo sa aral ng atin Panginoon Kristo. So ito po mga kapatid ang kalagayan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, mag-iingat kayo, no? Kasi ang diablo paaligid na sa ating pamamahay. Pwede ang anak mo gamitin ng diablo para manghina ang pananampalataya mo. Pwede asawa o kapatid mo, kamag-anak mo, gagamitin ng diablo para manghina ka sa pananampalataya. At ikaw maligaw at tayo maligaw dahil po sa gawa ng diablo. Kasi sa ating panahon ngayon, kadalasan po ang gagamitan ng diablo, mga bagay, pinagnasaan, ang pangarap ng tao na di makamtan, ay talaga na nanghihina na po. Minsan po ang simbahan malapit, napakalayo na po. Dahil po na hindi nakamtan nila ang mga bagay na kailangang hinahangad. So ganun po ang kalagayan natin. Tandaan po natin na ang Panginoon Kristo na siya po nag-ayuno,
ay talagang tatlong bagay po ang ginagamit ng dyablo sa ating Panginoon Kristo. Tinutukso ng dyablo kasi alam ng dyablo, gutom na ang Panginoon Kristo. 40 araw, 40 gabi, walang kain ang Panginoon. At dahil diyan, alam ng dyablo na gutom na po ang Panginoon Kristo. At alam ng dyablo din sa atin ngayon, ano ang ating pangailangan na minsan pinagsikapan dahil hindi makamtan, naghanap ng paraan para tayo po maging masama sa paningin ng Diyos. Kasi yan po ang sinabi ng Biblia na nais ng Panginoon ituwid ang tao is a mga ngaral Ecclesiastes Kabanata 7 talata 29 na ang nais ng Panginoon ituwid ang tao, pero ang tao lang po naghanap ng sariling kata upang maging masama. Now, tanda natin ng Kristo mga kapatid na siya po ay nagutom na nag-ayuno siya ng 40 araw, 40 gabi. Alam ng dyablo, nagutom na po siya. Kaya ang dyablo, umatraka sa Panginoon. Pero hindi po nanay ang dyablo sapagkat anak talaga siya ng Diyos. Tulad natin, kung talaga anak tayo ng Diyos, mananaig tayo sa dyablo. Sapagkat anak ng Diyos, may Espiritu Santo po yan. Ayon po sa Galatia in chapter 4 verse 6. Na ang mga anak ng Diyos, may Espiritu Santo na po yan. Kaya kahit anong gawin ng dyablo, dahil na sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi po tayo tatablahan ng dyablo, hindi po tayo mga kapatid maligaw ng dyablo, kumadayan ng dyablo, dahil po sa katotohanan na Espiritu Santo na sa atin. So yan mga kapatid ang pinaka-importante. Napakinggan natin ng Panginoon Kristo na siya nag-ayuno, na siya po malapit nag-ministry, nag-ayuno po siya ng 40 araw, 40 gabi, at dahil alam ng dyablo, gutom na po siya, pumunta ang dyablo sa kanya. Pakinggan natin yung sa Mateo, Kabanata 4, talata 1 hanggang po sa 10. Ganito po ang nangyari mga kapatid nang ang Panginoon Kristo malapit na po siya mag-ministry at ang dyablo talaga, alam ng dyablo, gutom na po siya at itong ginawa ng dyablo sa kanya mga kapatid. Pakinggan natin, Mateo 4, 1 hanggang sa 10. Katapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksoin ang diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Pero sumagot si Jesus, Verse 4. "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos." Verse 5. Inala naman siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato." Verse 7. Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, Verse 8. dinalapas siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At Verse sinabi 9. ng diablo kay Jesus, "Ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin." Verse Pero 10. sinagot siya ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Amen. So yan po mga kapatid nangyari sa Panginoon Kristo. Tatlong bagay ang ginamit ng dyablo upang lang malinlan niya ang anak ng Diyos na walang iba, ang atin Panginoon Kristo. So ganyan ang kalagayan natin mga kapatid. Kailangan may counterpart po tayo na salita ng Diyos. Pero Biblia ang ginagamit ng dyablo. Kung ikaw mga anak ng Diyos, o itong bato, gawin mong tinapay. Pero may counterpart po si Panginoon Kristo mga kapatid. Sabi niya, nasulat na naman na hindi lahat na mabuhay ang tao sinapay lamang. Mabuhay din sila sa salita ng Diyos. So yun po, may counterpart po tayo. Hindi kaya na, alam natin, gawa ito ng dyablo, sunod tayo. So, baka gawin ng Panginoon Kristo yung bato ng tinapay, so ano yung sinusunod? Di ang dyablo. So hindi pwede mga kapatid. Kahit ano ating kalagayan, huwag natin sundin ang mga galaw ng dyablo, ang paraan ng dyablo. Gutom na ang Panginoon Kristo. Alam ng dyablo, gutom na. Sa ating panahon ngayon, alam ng dyablo, gutom na tayo sa spiritual na pagkain, itong salita ng Diyos. Inaayawan, in-scroll down, iniiwasan. Gutom ka na. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Paano may counterpart ka doon? Wala. Ang Panginoon Kristo, bawat salita ng dyablo, may counterpart po siya. Mayroong sagot. No? May sagot. Na kahit dinala sa turok-tok ng Jerusalem, sa taas ng templo, ang sabi ng dyablo,
nasusulat na naman na alalayan ka ng anghel niya at hindi matisod sa bato ang iyong mga paa. Kasi nakasulat po sa Salmo 91:11-12. Na ginamit pa rin ang salita ng Diyos, pero may counterpart din ng Panginoon Kristo. Sabi niya, na wag mong langin ang Panginoon mo Diyos, no? Siya lang yung paglingkuran. So, mayroon tayong counterpart talaga. Hindi pwede nagpanak tayo ng Diyos, wala tayong counterpart sa ating kaaway. Ibig sabihin, dapat may alam tayo ng salita ng Diyos na magbigay sa atin ng lakas. Kasi ito yung tabak, pangpatay ito ng diablo ang tabak. Itong salita ng Diyos. Nakawala po, so baka sa Espiritu ng Kristo mga kapatid, dahil anak siya ng Diyos, so tulad natin, anak ng Diyos, mananaig talaga tayo. Ayon po sa Espiritu Santo na bigay niya sa atin. Now, sa verse 8, mga kapatid, dito naman sa verse 8, verse 7, sumagot ang Panginoon, nasusulat naman, sinabi sa kasulatan, Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. so may counterpart talaga tayo. Sinusubok ng diablo siya, pero ang sabi niya ng Kristo, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ko, sa pang-siyam, sa kabanata siyam, Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala pa siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. yan. Pangatlo, ang ginagamit, kayamanan, kadakilaan ang mga ito, na ibigay ko sa iyo lahat ito kung sumamba ka sa akin. So ngayon mga kapatid, di ba may mga tao na kahit kamag-anak pinatay, kahit kapatid pinatay, kahit ama pinatay, inak pinatay dahil po sa kayamanan, di ba? So ganun po ang kalagayan natin mga kapatid sa sanlibutan. Dahil sa kayamanan, kahit ama pinatay para siyang manunod, kahit anak pinatay para siyang makapanunod ng kayamanan, kahit kapatid pinatay para sa kanya ang kayamanan, para walang mahatian, sa kanya na lahat. Ganun po ang kalagayan. Ginagamit ng diablo mga bagay na yan para itapon tayo sa impyerno. So ang diablo, yun ang trabaho ng diablo, magligaw sa magitan ng mga bagay. Biblia ginagamit at ang pagkain ginagamit sa ating kalagayan pa mga kapatid ngayon. Kalagayan natin yun, kumakain tayo ngayon, pero hindi po sa literal lang na pagkain, hanggang sa spiritual. Tandaan po natin, spiritual na pagkain na ito po ang salita ng Diyos na dapat natin ito pagbigyan. Hindi kay sarili natin, trabaho lang tayo, tulog, inom, trabaho, tulog, inom, negosyo, pamilya, magkapira. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ang sanlibutan ginagamit ng diablo para po na maligaw tayo na may pananampalataya. Kasi ang diablo, naninira po ng pananampalataya. Yan, kaya ang itong bulaan nga guro, ginagamit ng diablo para sirain ang pananampalataya po natin. So maliwanag po yung mga kapatid sa 2 Peter in chapter 2 verse 1 na itong sugo ng diablo na bulaan ng mga guro, nagsira lang ating pananampalataya. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Di ba? May mga guro na huwad na sirain ang pananampalataya. Lahat naman tayo may pananampalataya. Tanungin mo mga tao, may pananampalataya ka, Brad? Mayroon, pastor. Kaya lang minsan, ang pananampalataya natin sinisira ng diablo. Kasi akala natin, tama itong reliyon natin, tama na tutunan natin, tama itong pamumuhay natin, pero pala, sira pala sa paningin ng Diyos ating pananampalataya. Sapagkat ang sinusunod natin, aral ng bulaan na guro. Bulaan guro po ito ang sinabi ni Apostol Pedro. Bulaan guro. Hindi pwede mga kapatid magsisinungaling po ang Espiritu Santo. May bulaan guro ngayon na sirain lang ating pananampalataya. Yun ang trabaho ng diablo ngayon. Biblia ginagamit. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Biglang darating kapahamakan. Yan alam, akala siguro na mananaig sila, tagumpay ka sandali, pero ang kapahamakan naghihintay din sa unahan. So ganoon po ang kalagayan natin mga kapatid. Huwag tayong kumpiyansa kasi ayaw ng Diyos talaga maparusahan tayo na isang Panginoon na maalalaman natin ang katotohanan kasi ang diablo maraming paraan para sirain natin pananampalataya. So bakit nasisira?
dahil ang ating ginagawa hindi po katotohanan. Kasi may mga tinawag nga bulaang guro nga. Pag sinabing bulaang guro, hindi po totoo ang pinapangaral nila. Tinawag pa na Apostol Pablo ito mga kapatid, ito po sila, tinawag ni Apostol Pablo na mga walang konsensya, sinungaling sa 1 Timothy chapter 4 verse 2. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Walang konsensya ang Diablo talaga, itapon ka sa impyerno talaga kasi ang Diablo papunta na impyerno ay papuntahin ka ng Diablo sa langit. Kung huwad na guro ang nagturo, huwag mo sabihin huwad na guro ang nagturo ng katotohanan, hindi pwede yun. Hindi pwede na huwad na guro yan, tuturo ang katotohanan, itapon ka talaga sa impyerno. Kasi walang konsensya po ito sila. Ito po ang nagdala ng espiritu ng Diablo sa verse 1, chapter 4 sa 1 Timothy verse 1. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Turo ng demonyo. Wag sana demonyo na sinusunod natin. Delikado po ang katayan natin mga kapatid. Turo ng demonyo. So, delikado po mga kapatid ng kalagayan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayong kumpiyansa. Kasi ang Diablo, nagamit din ng bulaan propeta, bulaan mga apostol, bulaan mga pastor. Na hindi po sila natutulog, ang mga bulaan mga propeta, bulaan pastor, bulaan pastor, ay nagtuturo sila ngayon na nakikisama sa sanlibutan na sabi ng Biblia na itong espiritu na ito ay galing si Diablo. No, ayon po sa ating mabasa sa 1 Timothy in chapter 4 in verse 1 up to 2. Mga kapatid, maliwanag po dito. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. So, susunod sila, ito mga kapatid susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. So, mahirap na mga kapatid, sunod na sunod tayo sa nagtuturo, yung pala, sa demonyo na po yan, no? Espiritu ng Diablo pala yung nasa kanila. Kaya ang mga tao nito nagtuturo na hindi po, wala po silang konsensya kung ano mapahamak tayo sa impyerno kasi ito talaga espiritu ng Diablo, espiritu na nagtuturo ngayon sa salimutan na ito, na itong mga tao na ito na sabihin natin mandaraya at walang konsensya, sinungaling at walang konsensya ayon sa verse 2. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ayan mga kapatid, kaya ingat po tayo. Huwag tayong magpaligaw, huwag po tayong mga kapatid, magpatinag no, sa mga tao. Nagtuturo po sila na yung pala mga sinungaling, mandaraya at walang konsensya. Mahirap na mga kapatid, no? Umaasa po tayo ng kaligtasan, yung pala kapahamakan ating kahantungan. Kaya ayaw ng Diyos talaga na gano'n na lamang ating pamuhay, mapahamak po tayo. So, kailangan natin, mga kapatid, isagawa kung ano ang katotohanan. Kasi katotohanan pala po sa atin, mga kapatid, kasi nagtuturo talaga itong espiritu ng demonyo na mga tao ngayon na mandaraya, sinungaling walang konsensya. Paano mo konsensya ang Diablo talaga? Napa-impyerno naman ang punta niya. Alangan turuan ka ng Diablo, papunta po ng langit, na samantala siya sa impyerno. So, kaya ang kanya mga sinungaling na mga tao na nagtuturo ngayon, ito po mandaraya, walang konsensya. So, kahit mapahamak ka talaga, ay wala silang pakialam. Basta ginagamit ng Biblia para anib ka lang sa kanila, pero yung aral nila mali. Hindi po sang-ayon po sa katotohanan. So, yan po dapat malaman natin na huwag tayong kumpiyansa. Kasi mahirap na mga kapatid, umasa po tayo ng kaligtasan na yung pala kapahamakan ating kantungan. So, dapat mga kapatid, mag-ingat po tayo. Huwag na huwag tayo magpadaya, no, sa mga tao na walang konsensya, mga sinungaling, no, kasi mahal tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos, at yun po ang dahilan na ayaw ng Diyos talaga mapunta tayo sa impyerno. Nakita ko ang Diablo nagtuturo ngayon ng kasinungalingan, so alam na po natin na nasa katotohanan, kasi ang katotohanan palaya po sa atin. Hindi po tayo malipin ng kasinungalingan kung alam natin ang katotohanan, pero kung wala sa katotohanan, madali po tayo malinlang, madali po tayo sasama kahit po mali ang aral. Kaya, ang sabi po ni Apostol Juan dito sa 1 John chapter 4 verse 1 up to 2,
Kapatid, ito po sinabi ni Apostol Juan din tungkol po sa mga espiritu na hindi po espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. So, ito mga kapatid, ganito po natin malalaman kung ang espiritu nila ay sumasa kanila ay sa Diyos. Kung makilala nila si Jesus na naparito sa salimutan na naging tao. Naging tao po, no? Hindi po tao lang. Kasi may nangaral ngayon na tao lang. So, kung sabihin natin si Kristo naging tao, ibig sabihin naging tao, hindi po siya pangkaraniwang tao, no? Ang naging tao lang po ang Diyos na hindi makita. Sapagkat kung ang Diyos Ama ay Diyos, so ganoon din ang anak, Diyos din siya. Pero ang makapangyarihan sa lahat, Almighty God the Father, no? Ang Diyos na ating pinaglingkuran, ating Ama na sa langit. At saka yan talaga na kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. Hindi masibihin ng kung ang Ama ay kanding, sabihin mo ang anak ay baboy, hindi naman pwede. So sa tangian po ng Diyos, Espiritu din ang anak. Kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. Kasi ganun lang po, yun po ang sabihin natin kanilang katayuan. Kung tinatawag na ang Diyos, Espiritu hindi makita, so ganun din ang anak, Diyos na hindi makita, na yan talaga mga kapatid, naging tao lang po. Kasi kung ano ang Ama, ganun din ang anak. Kapatid, kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. Pero, isa lang po ang Diyos na makapangyarihan. Tulad ng tao, isa ating pinagmulan, si Adan, si Eva, tao. Amo sabihin na tayo sila ngayon baboy. Hindi naman pwede. Tao din na ating pinagmulan. So, kung ang Diyos, ang Ama ay Diyos Espiritu, so natural din, ang anak, Espiritu din. At siya, sugo lang po ng Ama para magkatawang tao. No? Binigyan ng katawan lang po ang anak. Pakinggan natin mga kapatid sa Hebreo. Nga to sa City Nibe. Dito sa Hebreo. Pakinggan natin ito po sinabi ng Biblia. City hanggang po sa Siyam. Dito sa Hebreo. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Narito ako, ang sabi dito, upang tuparin ang kalooban mo, O Diyos. So, mayroon siyang tinutukoy, O Diyos. Ang salita, yung anak dito sa lupa, na ayon sa nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kanya. Verse 8. Unang sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis, kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Verse 9. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. So, pumarito lang po ang anak upang sundin ang kalooban ng Diyos. So, hindi talaga ang naparito ang Diyos, no, na Ama, kundi anak lang po yan ng Diyos. So, sinabi ng Biblia nga, kung ano ang Diyos, ganun ang anak. Pakinggan natin sa Hebreo, in chapter 1, in verse 3, mga kapatid. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. So, sa Kanya nakikita, ito mga kapatid sa Kanya nakita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. So, kung ang Diyos Espiritu, ganoon din siya, Espiritu. Kaya nga, naging nagkatawan lang po siya ng tao para mga kapatid na matupad ang plano ng Ama na ipako siya sa cross, na alay po para po sa ating kapatawaran ng kasalanan natin, na siya po magpako sa cross. Hindi mapako ang Espiritu, si Espiritu hindi makita, hangin lang po yung Espiritu. So kailangan mapatunayan na napako talaga ang anak ng Diyos, itaas ang cross upang tubusin tayo sa ating makasalanan. So ganoon lang po mga kapatid ang kalagayan natin. Kaya yan na lang, binigyan lang po siya ng katawan, mga kapatid, para po na ipako siya sa cross upang matupad ang plano ng Ama. Kaya sinabi mga kapatid sa verse 5, chapter 10 dito sa Hebreo. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama,
Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Diba? So, binigyan ng anak ng katawan na ihandog. Kung ang Diyos Espiritu, ganun ang anak. Espiritu siya, hindi makita. Nagkatawang tao lang. So, kung ano ang Diyos daw, ganun ang anak. So, ang sinabi dito, na dumating si Kristo sa mundo, sinabi niya sa kanya ama, hindi mo nagustuhan ang handog na kaloob ng mga tao, binigyan mo ako ng katawan, nihandog. No? Ihandog para sa iyo. Ito mga kapatid, makapaliwanag po, na kailangan malaman natin na ang pagparito ng anak upang ihandog ang kanyang sarili. Upang matupad ang kasulatan, kapatid, na siya talaga ay naparito sa mundo ayon sa kasulat sa kanya. So kaya, sinabi talaga naman ng aklat na kailangan butasan ang kanyang kamay at ang kanyang mga paa. So yun po, kailangan matupad yun sapagkat nakasulat na po dito sa Psalms, mga kapatid, in chapter 22, verse 16. Ganito po ang sinabi ng Biblia, kaya kailangan siya ipako sa cross sapagkat nakasulat na po dito na butasan ang kanyang kamay at ang kanyang mga paa. Pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso. So yun po, mga Parasiyo, mga Hudiyo, no, mga Hintil, o mga kasama niya ng mga apostol, napaligiran siya, pero iniwanan siya ng lahat. At saka, sinabi pa dito, At binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. ayan na po, kailangan magtupad yun. Sinabi ni Salmista David na butasan, pinalagyan niya ng mga masama na parang aso, yung pinagbintakan niya si Judas, at saka yung mga nagpiring sa kanya, sabi natin, ito po nanuntok sa kanya. So, yun po, natupad po dito sa sulat po ni Salmista David is Psalms 22:16. Pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso, at binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Ayan na po. So, kailangan matupad yun. So, talagang natupad talaga. So, kaya wag tayong magpaligaw mga kapatid. Kailangan natin malaman na itong nagtuturo na makilala pa lang espiritu ng Diablo kung hindi nakilalanin si Jesucristo naging tao. So, naging tao lang po. Pero doon pa lang, Jesucristo na po ang pangalan niya. Noon pa lang. Ayon po sa Hebrew chapter 13 verse 8 na si Jesucristo noon, ngayon, magpakailanman. Kaya, naparito lang si Jesucristo para maging tao at ipako siya sa cross para mamatay siya sa ating mga kasalanan. At yan po mga kapatid ang nagbigay sa atin ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Sana po mga kapatid, tayo mawala sa mga video na ating pinupost dito sa ating YouTube channel. Ito mga ginawa po natin para po na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Ingatan tayo sa espiritu ng Diablo sapagkat gumagalaw ngayon ang bulaang propeta. Ito po nagtuturo na ginamit ang Biblia na ang aral nila iba sa apostol. Pero hindi naman pwede siya gagawa ng ibang Biblia, kundi isa lang Biblia ang ginagamit. Ito pipantakip ng Diablo para maraming maligaw papunta na impyerno. Kaya importante mag-aral, makinig at gawin ang napakinggan. Huwag tayong mahatulan mga kapatid, sa araw ng parusa ay ang mga tao talaga na hindi sumunod ng katotohanan ayon sa Biblia, hindi nakikilala sa Panginoon, parusa po sa kanyang pagdating, parusa, at itong kaparusahan na ito magpakailanman. Mahiwalay sila sa presensya ng Panginoon. Pakinggan natin dito po sa chapter 1 verse 7 up to 9 sa 2 Thessalonians. Chapter 1 verse 7 up to 9. Kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. So, tayo naghihirap ngayon. Hirap. Hala na, kahit mangyari. Basta lang na huwag tayong lalabag, no? Na utos ng Diyos. Bibigyan tayo ng kapahingaan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik kasama ng mga apostol. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit, kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy, at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. So, parusa ha. Ang parusa na ito, walang katapusan. Magpakailanman. Bakit sila maparusahan? Sapagkat hindi nila kinilala ang Diyos. Sabi nila, silang ni Maria daw, ama daw. O yan, mahirap na. Mahirap magsabi na yung isilang kay Maria, ama. Hindi po ama ang isilang kay Maria, anak lang po yan isinugo. No? Anak lang po yan isinugo. Nagkatawang tao lang po ang anak, mga kapatid. Ayon po sa Hebrew chapter 10 verse 5, na binigyan ako ng katawan,
no, para upang ihandog. So binigyan ng katawan ng anak, so meaning to say, walang katawan ang espiritu talaga. Hangin lang po, espiritu. Walang katawan, hindi makita ang espiritu. At para makita, napako sa krus at sa pangilan ng anak, nakita po natin ang Diyos Ama kung sino talaga siya. Kasi ang sabi ng Biblia, nasa Kanya po nahayag ang buong kapuspusan ng Diyos. Ayon po sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 9. Nasa Kanya po ang kaningningan at sabihin natin ito po ang kalarawan ng Diyos. Nasa Kanyang anak na ito sa limutan. So bakit? Kasi tayong ginawa po galing kay Adan, larawan ng Diyos. At pinatunayan na naparitong anak, isilang siya, yan ang mukha ng Diyos. Yan po. Kasi galing sa langit po siya, isilang siya kay Maria, pero yun po ang mukha ng totoong Diyos na makapangyarihan sapagkat nasa Kanya ang kaningningan kung kapuspusan ng Diyos sa Kanyang anak. Kaya kung sabihin mo, ano kaya ang ama? O, tingnan mo anak, yun siya. Naging tao lang po. Dahil po, yan po, kung ano ang Diyos, ganun ang anak. So meaning, kung pagsilang ng anak ng Diyos kay Maria, yan ang mukha ng Diyos na hindi makikita. So, naging tao lang po ang anak para lang po na makilala natin at tayo po ay maging matatag sa pananampalataya dahil po sa pag-asa na ito. Huwag natin hayaan mga kapatid na sa ating paglingkod sa Panginoon, hindi po natin mapakinabangan mga kapatid ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan. So, may parusa po sa kanyang pagdating. Arating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos. So, madaling sabihin, kilala ko ang Diyos. Pero kilala, ibig sabihin, kailangan natin ma-prove kung ano siya. Kung sino siya. Ano ba ang Diyos? Oo nga, may Diyos. Kilala mo ang Diyos. Alam mo na, may ama yan. Kaibigan mo, may ama ito. Kilala mo ang ama niyan. Kilala mo ba ang pamilya niyan? Hindi. So, alam mo na, mayroon siyang pamilya. Hindi mo kilala natin. Ang pagkilala kasi mga kapatid, hindi po sa katang-isip lang. Ma-prove natin. Kaya si Felipe nga, Panginoon, ipakita sa amin ng Ama, masayahan lang kami. Gusto lang ni Felipe na makita talaga ang Panginoon. Natin Diyos Ama. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang tagal ko nang kasama mo Felipe, hindi po pala ako kilala, hindi po ba ako nakikita. So, yun po. Kaya nga, nagkatawang-tawang anak para pumahayag ang Ama sa kanyang, sabi natin, larawan. Kasi maliwanag sa Pilipos, kapatid, na sinabi sa 2:8 na binigyan siya ng karangalan. Kasi yung pangalan niya, dala niya, sa Ama din yun. Binigyan siya ng karangalan. So, sa ngalan ni Jesus, luluhod ang lahat sa langit sa lupa, ilalim ng lupa. Sa ngalan ni Jesus. Kaya, yung pangalan na yan, makapangyarihan at saka yan ang pangalan ng ating Diyos Ama. Nahayag lang po ang Ama sa magitan ng anak. Pero hindi pwede na sabihin natin ang isilang kay Maria, yun ang Ama. Hindi po. Anak lang talaga isilang kay Maria. Kaya lang pinapakilala kasi pag hindi mo kilala, parusa pa rin ang kantungan mo. Arating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. So, magandang balita, tungkol. So, may tungkol. Anong patungkol sa Panginoon Kristo? Siya ang anak ng Diyos. Yung pong patungkol. Kasi pag sinabi patungkol, ibig sabihin, mayroon pong ano diyan, mga kapatid. Kung sabihin natin, may kabuluhan po, anong tungkol? Tungkol, may tinutumbok diyan, tungkol sa atin, Panginoon Kristo. Hindi sila sumusunod na magandang balita tungkol sa atin, Panginoon Kristo. Ay, ibig sabihin, naging tao siya, anak ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ganun ang anak. So, espiritu po siya. Hindi siya makita. Kung ano ang Diyos hindi makita ang anak. Espiritu ang Diyos, espiritu ang anak. Nagkatawang tao lang. Ganun mga kapatid, nagkatawang tao lang. Pero mahirap talaga pag hindi mo kilala at hindi mo unawaan ang salita ng Diyos. So, di pwede mga kapatid, umasa ng kaligtasan, hindi nakilala ang ating Diyos Ama at Yesu Kristo, tungkol kay Yesu Kristo, kung ano talaga siya. Siya ang Diyos, anak ng Diyos, at siya ang Diyos Ama, at naging tao din siya. Ganun po ang pag-explain ng Biblia. Naging tao ang anak ng Diyos at siya po ay anak ng Diyos at siya din ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya, Pastor, bakit ganun mangyari? Bakit ganun? Ibig sabihin, ang Ama ang silang. Ang pangalan ng anak, yun lang po ang pangalan ng Ama. Kaya nakilala pong Ama, sumitan ng anak. Mga kapatid. Kaya may parusa po ito, hindi nakilala. Pag hindi mo kilala, may parusa talaga.
Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Oo. Diyos. Isa lang tinutukoy dito? Hindi po. Hindi kumilala sa Diyos At hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. makilala ang isang Diyos, makilala ang Diyos at tungkol, no? Tungkol, may tungkol dito na sinasabi na at sa hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoon Kristo. Ano magandang balita? Tungkol sa Panginoon Kristo. Siya anak ng Diyos, naging tao siya, at siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po ang magandang balita tungkol kay Yesu Kristo. Sino ba siya talaga? Yan mga kapatid, sino ba talaga ating pinaglingkuran ng Diyos Ama? So siya po si Yesu Kristo. Kasi Ama din siya. Naging tao, anak siya ng Diyos. Nahayag lang po ang Ama sa pangitan ng anak. So hindi sabihin ng anak naging Ama at ang Ama naging anak, hindi po. Sa pangalan lang po mga kapatid. Yan ibig sabihin. Hindi sabihin na kay isang pangalan, isa lang talaga, dalawa po sila. Ang pangalan ng Ama, binigay lang po sa anak. At na silang anak, sabi ng anghel kay Jose, pangalan mo siyang Jesus. So yan mga kapatid, pinalan siyang Jesus dahil yun ang sabi ng anghel kay Jose. Pero hindi siya nabi na yung ama at anak, mga kapatid, isa lang ang ama maging anak at ang anak maging ama. Hindi po. Hindi pwede na isa lang sila sa pangalan, isa lang. Dalawa sila. Yung dalawa sila, na isa lang po sila sa pangalan. Tulad ko, Junior. Yung anak ko isa, halimbawa natin, ako Lolito, anak ko Lolito. So, huwag mo sabihin na Lolito, ang pangalan, Lolito yun, isa lang, dalawa kami, pero isa lang ang pangalan. Ganun po. Isa lang ang pangalan, dalawa kami. No? Saan si Lolito Maka? Eh, kausap mo yung anak ko, Lolito Maka, ako. Pero alam niya na hindi siya ang mga kapatid, ama, na hinahanap talaga. Anak lang po siya, junior lang siya. So, sa Panginoon Kristo mga kapatid, nagdala lang po na pangalan ng ama yon dito sa salimutan. Kaya hindi pwede sabihin natin na ang sila kay Maria ang ama at ang anak maging ama, ang ama maging anak, hindi po. Ang ama makapangyarihan sa lahat, ang anak hindi po siya makalibil sa ama. So binigyan lang po ng ama ng kapangyarihan ang anak para siya po ay makagawa din ng magagawa ng ama. Kasi pag binigay ng kapangyarihan sa anak, meaning to say, kung ano magawa ng Diyos Ama, magawa na po ng anak. Kasi binigay na po sa anak ang kapangyarihan. Napakinggan natin mga kapatid dito sa Mateo 28, versikulo 17. Pakinggan natin na ang sinabi ng Biblia dito sa Mateo 28:17. Ganito po. Hanggang po sa 18. Pakinggan natin na ito po mga kapatid. Makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya, kahit na ang ilan ay may pagdududa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. O, diba? Binigay lang sa kanya. May nagbigay sa kanya. Kaya, tinutukoy na siya ng Diyos, mga kapatid, dahil binigay na po ang kapangyarihan sa anak. So, ang kapangyarihan ng ama, binigay na po sa anak. Pero iba talagang ama. Binigyan lang po ang anak ng kapangyarihan. Hindi sinabi na yung nagbigay ng kapangyarihan, yun ang binigyan ng sarili. Hindi po. Ang anak, binigyan ng kapangyarihan lang ng ama. Binigay na sa kanya ang kapangyarihan, langit at lupa. So, ito sa langit, siya na din ang naghahari at saka sa lupa. So, ang ama, iba pong ama, nakaupo sa trono niya. Ang anak, binigyan na ng kapangyarihan ng ama. Kaya nga, hindi masakop, hindi sinasabi na kung masakop ng Panginoon Kristo ang lahat ng bagay, pati ang mga tao, maghari siya, hindi kasali ang ama. Iba pa rin ang ama, makapangyarihan sa lahat. Kasi hindi siya makalibil. Nagbigay lang po ng kapangyarihan ng ama sa hanggang po sa pagdating ng hatol. Pero after that, ang ama pa rin na makapangyarihan sa lahat, ang pinaka-power ang ama, ating Diyos Ama. Si Kristo po, anak lang talaga. Kaya nga, doon sa langit, nandiyan sa kanan lang po siya. No? Sa kanan po lang siya ng Diyos, makapad sa langit. Sa langit siya ngayon, pero sa kanan ng Diyos. Hindi pwede sabihin na overpawiran niyang ama, siyang upo sa pinakamataas na posisyon. Hindi po. Kaya nga, binigay lang po ang kapangyarihan ng ama doon sa anak, mga kapatid, para po na malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng Biblia. Maliwanag po sa 18 ha. Baka sabihin nyo, hindi malinaw pa. So, maliwanag po dito, binigay na po sa anak. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Punta natin ng 11:27 dito sa Mateo din. Disim lang po ang pagka-describe dito. Dito po sa 11:27.
Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, "Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama." Di ba? So, huwag mo sabihin na isa lang talagang ama, anak, isa lang. Hindi po. Sa pangalan, nag-isa sila. Pero ibang ama, ibang anak. Sa salita, isa lang po isang salita. Kasi kung ano sinasabi ng anak, yun po galing sa ama. Yun po ibig sabihin sa John 10:30, I and my Father are one. Ako ama isa lang dahil po sa pangalan dala niya sa ama at ang salita galing sa ama. Kaya yung sinabi niya, ako ama isa lang. Kasi sumunod lang po siya ng sabi ng ama at ng pala ng ama na sa kanya. Yun po ibig sabihin na ako ama isa lang. Kasi naparito sa liputan siya upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Kaya hindi pwede magkapatid. Sabihin natin, yung anak maging ama at ang ama maging anak. Hindi po. Malayo po sa katotohanan na aral yan. Huwag tayong maniwala dyan. Nakakalito po yan sa ating. Hindi natin alam katotohanan. Kasi may nangaral ngayon na silang kay Maria daw ama. Hindi po ama silang kay Maria. Anak siya ng Diyos. Isinugo lang po siya mga kapatid. Maliwanag po si John 3:16. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa salimutan, isinugo ang kanyang anak. Hindi sinabi, isinugo ko ako. Hindi po. Isinugo ang kanyang anak dahil po sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan, mga kapatid. Maliwanag po sa 3:16 ha, dito po sa John, isinugo lang po, mga kapatid. Kapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganoon lang po mga kapatid. Napakasimple lang po unawain kung sa atin ang katotohanan na sa ating Espiritu Santo. Madali po maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi mahirap ang salita ng Diyos. Mahirapan lang ang sanlibutan. Pero sa atin na may Espiritu ng Diyos, madali lang po tayo mga kapatid. Madali po tayo makaintindi, makaunawa, at yun alam natin ang tama o mali. Diba? So nakalito talaga sa mga wala po ang katotohanan ng Espiritu Santo. So mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po wag tayo mawala. So, itong mga video natin, subabayan lang po natin, like and share lang po natin para po na updated pa tayo sa bawat araw sa palibong video, dagdag kaalaman, para po na makapaghintay tayo ng matyaga at mayroong pag-asa tumo ng kaligtasan. Maraming salamat. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with us, Jesus Christ. Amen. Amen.